sa pagbangon. Dinipensahan ng DTI o ng Department of Trade and Industry ang kanilang diskwento caravan sa mga lugar na sinalanta ng bagyo. May mga bumabatikos kasi kung bakit kailangan pang ibenta at hindi na lang ibigay sa mga biktima ang mga produkto. May report si Julius Segovia. Hindi pa malinaw kung kailan muli magbubukas ang malalaking establishmento sa Tacloban City, Leyte. Bukod kasi sa pinsalang dulot ng bagyong Yolanda, na biktima rin ng nakawan ng ilang negosyo. Kaya ang working student na si Leslie na isang service crew sa isang fast food chain, problemado. Gustuhin man daw niyang maghanap ng ibang mapapasukan, inanod naman ng baha ang ilang dokumentong kakailanganin niya sa pag-a-apply. Sana talaga kung pwede po makatrabaho lang po, kahit pansamantala makaipon lang po para pag-tuition. O di kaya kung magbukas man, sana ma-reassign kami rito ulit. Sa restaurant na ito, 7 sa kabuang 30 empleyado pa lang daw ang nagbalik trabaho, kaya tumutulong na ang mga anak ng may-ari ng kainan. Sinikap na ng may-aring magbukas kahit pa umabot sa 1.5 million pesos ang halaga ng pinsala ni Yolanda sa negosyo nila. Buti na lang daw at may nagpahiram sa kanila ng generator. Kailangan talaga magbukas ako dahil nakikita ko ang tao walang makain. Saka yung mga tao ko rin, wala rin silang makain, walang trabaho. Sabi ko, kailangan kumita rin sila. Ang Department of Trade and Industry o DTI, handa raw tumulong sa mga biktima ng bagyo na gustong magsimula ng maliit na negosyo. Mabalik yan, i-relief goods, ha? Amoy nirendo sa mga investors ni Region 7 or hain ng mga... Muling bumalik ang diskwento caravan ng DTI sa RTR Plaza ng Tacloban City. Gamit ang megaphone, may nagpapaliwanag sa mga nakapilang residente na hindi relief ang ibinebenta sa caravan. Sa ikalawang ronda ng diskwento caravan dito sa Tacloban City, nilinaw ng DTI ang isyong ipinupukol sa kanila kung bakit imbes daw na ipamigay, ibinebenta pa raw nila ang mga produkto sa mga sinalanta ng bagyo. DTI here is just facilitating to mount this diskwento caravan. It's not the Department of Trade and Industry selling these basic commodities. We have hooked, we got the partnership of very big manufacturers who regularly meet with the Secretary of DTI to be able to help us bring these basic commodities to the communities. Hindi advisable na libre. Dapat bibilin din kasi may puhunan din yan eh. Galing din sa ibang lugar. Dapat bayad yung tamang ano lang, yung presyo hindi sobra. Si Aling Arlene, tiniis ang matinding sikat ng araw, makabili lang ng mga murang supply. Mas okay to kasi yung price niya tulad ng dati. Mura? Bakit meron po bang iba doon na mahal ang bentahan? Mga magkano nanay, halimbawa, kunyari, kung bibili ka? Yung katol doon, 40. Isang kahon? Yung dito, 15 lang. We assure the public that the locals should be compliant with the price freeze here in Tacloban and the neighboring towns. Bukod sa basic goods, nagbenta na rin sila ng ilang materyales sa paggawa ng bahay gaya ng yero. May bombilya ring pwedeng ikabit sa baterya ng sasakyan para umilaw. 50% mas mura raw ito kumpara sa mga nabibili sa ordinary hardware. Julius Segovia, GMA News.